Ang Nayong Pilipino ay binuksan sa publiko taong 1970, pero pagkalipas ng 32 taon, tuluyan nang tinanggal at ipinalit ang Ninoy Aquino International Airport. Inilipat sa Clark, Pampanga noong 2007 pero sarado na rin ngayon. Alamin ang buong kwento, ito ang Noon at Ngayon, the documentary. Ang Nayong Pilipino ay isang ideya ng dating First Lady Imelda Marcos na responsable din para sa iba pang mga institusyong pangkultura sa bansa, tulad ng Cultural Center of the Philippines. The park covered about 22 hectares over a 47-hectare property adjacent to what was then the Manila International Airport. Imelda Marcos handpicked Ildefonso P. Santos to design the landscape architectural plan of the park. The concept was to represent the Philippines through architectural and cultural displays, an aviary, aquarium, fishing lagoon, and a diverse plant collection. It was essentially a showcase of the best of the Philippines, all located within one specific area. Matapos buksan ang parke noong 1970, binuksan ng Presidential Assistant on National Minorities ang Museo ng Kulturang Tradisyonal ng Pilipinas sa loob ng parke. Ang seremonya ng pagpapasinaya ay dinaluhan pa ng Pangulo ng Indonesia na si Suharto at ng kanyang asawang si Siti Hartina Suharto. 2 years later, on November 6, 1972, President Ferdinand Marcos signed a Presidential Decree No. 37 which created the Nayong Filipino Foundation. The body's mission was to promote, encourage, espouse, initiate research and development projects on social sciences, humanities and related fields, and to establish parks and recreation centers for the promotion of tourism in the country, among other things. Nayong Pilipino was divided into 6 district regions. The Tagalog region featured Emilio Aguinaldo, a Bulacan House, a Bamboo House, and a Paete House. There was also a Bahay na Tisa which contained a collection of 19th century furniture and furnishing used by lowland Christian Filipino ilustrados during the Spanish colonial period. There was also a Tagalog region pavilion where events were held. There was a Spanish house in the Bicol region, but of course the main attraction was a much smaller version of the famed Mayon volcano as well as the ruin of Cagsawa Church. In the Visayas region, there was a replica of Magellan's Cross and a boating lagoon that overlooked Bohol Province Chocolate Hills. There were also full-scale replicas of various houses from Leyte, Bohol, Cebu, and Samar. Nagtatampok ang Mindanao region ng isang moske, isang traditional na bahay ng samal, isang bahay ng princess at isang bahay ng datu na naglalaman ng isang koleksyon ng mga etnografiko at kulturang artifact mula sa pangalawang pinakamalaking isla ng bansa. Mayroon ding isang Mindanao Pavilion kung saan isang dance troupe ang gumaganap lingguhan kasabay ng Nayong Pilipino Rondalia. A recreation of the iconic rice terraces was the main draw at the Cordillera region. There was also a traditional Ifugao village. Finally, the Ilocos region featured a house modeled after the Spanish colonial type houses in Vigan. There was also a playground area where guests could play a traditional Filipino games such as Piko, Tumbang Preso, Luksong Baka, and others. Nayong Pilipino also contained an aviary and an aquarium, and the aforementioned Museum of Philippine Traditional Culture, which closed in 1983 and was later reopened and renamed as the Philippine Museum of Ethnology. Sa mga taon ay nag-host ang parke ng maraming paulit-ulit na gawain sa kultura
pati na rin ang mga pang-isahang kaganapan, kasama ang taunang pagdiriwang ng Santo Niño, at isang pamilihang bayan kung saan ipinapakita ang mga katutubong produkto mula sa iba't ibang pangkat etniko mula sa relihiyon ng bansa, pati na rin ang iba't ibang mga eksibisyon sa museo. Many of these events were attended by the First Lady Imelda Marcos. Taong 1993, ang dating Pangulo na si Fidel V. Ramos ay naglabas ng Proklamasyon No. 273 na pinahintulutan ang Nayong Filipino Foundation na magsagawa ng isang kampanya para sa National Fund upang matugunan ang unti-unting pinsala at pagkasira ng mga cottages, mini parks at mga istruktura at amenities ng Nayong Filipino Complex. Ang planong paglipat sana noon ng Nayong Pilipino ay muntik nang naganap taong 1999 nang iminungkahi ng kalihim ng turismo noon na si Gemma Cruz Araneta na pagsamahin ang parke sa Expo Filipino Clark, Pampanga. Ngunit ang plano ay hindi natuloy kasunod ng impeachment complaint at paglilitis ng dating Pangulo na si Joseph Estrada. Gayunpaman, makalipas ang isang taon, inihayag ng mga opisyal ng Manila International Airport Authority na kailangan nila ng isang bahagi ng lupa na sakop ng Nayong Pilipino upang sumunod sa mga pamantayan at kaligtasan na ipinataw ng International Civil Aeronautics Organization. Sinabi ng Manila International Airport Authority na kinailangan nila ng lupa para magtayo ng karagdagang parallel taxiway at surfaceway, kalsada sa pagitan ng Terminal 2 hanggang Terminal 3 ng airport, na noon ay pinalitan ng pangalan na Ninoy Aquino International Airport. Ngunit noong June 2002, ang Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo ay naglabas ng Executive Order No. 111 na naglipat ng 8.6 hectares ng lupain ng Nayong Pilipino sa Manila International Airport Authority. Samantala, si Planas at ang Nayong Filipino Foundation ay patuloy na abala sa paghahanap ng bagong bahay sa parke at natagpuan nila ito sa Clark Expo, Pampanga. Ang site na ito para sa bagong parke ay iminungkahi ni dating Pangulo ng Tagapayo para sa kalihim ng Hilagang Luzon na si Rene Diaz. Binuksan noong 2007 ang Nayong Pilipino sa Clark na itinayo sa 3.5 hectares na lupa na nagtatampok ng bagong mga atraksyon na wala sa dating Nayong Pilipino sa Pasay City. Ang Nayong Pilipino sa Clark ay hindi permanenteng tahanan ng Cultural Park. April 2007, nilagdaan ni Pangulong Arroyo ang isa pang Executive Order No. 615 na nag-utos sa paglipat ng Nayong Pilipino sa isang 15-hectare parcel ng lupa ng lungsod ng Parañaque na pag-aari ng Philippine Reclamation Authority. Pagsapit ng taong 2012, nasakop na ng Manila International Airport Authority ang dating pag-aari ng Nayong Pilipino at isa na itong parkingan ng mga sasakyan at storage area. Got it all planned out, love. Okay, so magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube and sa Facebook page. Ayan, so again, papunta tayo ng Clark, Pampanga. Pupuntahan natin yung bagong Nayong Pilipino.
Because of you I'm changed for the better, and I just can't explain what it is you've done to me. You walked me down the pavement, right up to my driver's door. I roll my window down, start waving, 'cause my whole life is standing on that porch. 9 months never move so quickly. Ito na yun eh. Next few years will surely get away. But while you Ito na pala. keep making memories, Ito na siya guys. be sure to Anong wala kasing sign sa labas, kaya nalito tuloy ako. never be the same. Ano oras magbubukas? Sarado? Because of you I'm changed for Seryoso. Nandito na nga tayo sa Clark ng Nayong Pilipino. So after nga dun sa Pasay, nilipat siya dito sa Clark. Ayan. Pero sarado siya. Sabi ng mga guard, simula daw nung nagka-pandemic, sinara na. Tapos hanggang ngayon wala pang hindi pa nila alam kung kailan to i-open. So wala pa talaga. Tapos ngayon merong nag-shooting sa loob, sina Coco Martin daw. Alright guys, so paalis na tayo dito sa Clark and grabe, sarado pala ang Nayong Pilipino dito sa Clark. Sarado na pala siya simula nung nagkaroon ng pandemic. So until now hindi pa nila binubuksan, and tinanong ko yung mga gwardiya doon, sabi hindi pa nila alam, wala pa silang idea kung kailan ulit bubuksan. So yun. Okay, so Terminal 2 dito nga sa Ninoy Aquino International Airport. So sisilip lang tayo sa may guys sa may Old Nayong Pilipino. Pero hindi tayo pwedeng pumasok sa loob. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mismong harap ng Old Nayong Pilipino. Okay? Ayan, so ulitin lang natin yung Nayong Pilipino sa Clark, Pampanga ay temporary close. And galing nga tayo doon, hindi ko rin inaasahan na sarado na pala. Okay, nandito na tayo sa Terminal 2. So yung nasa Clark, grabe ang layo ng pinaglipatan. Pero siyempre understandable naman yun kasi wala naman na talagang ibang pwedeng paglipatan ng lumang Nayong Pilipino. So dun lang talaga sa Clark sila nakahanap. Pero ang layo lang para dun sa mga kababayan natin na familiar na lumaki sa Old Nayong Pilipino. Hi boss. Thank you. Okay. So nandito na tayo sa Manila International Airport Authority. Departure tayo, departure. While you grow and we keep making memories, I'll be sure to tell you every day
Ayan. So dapat pala dun tayo sa baba, no? Okay, so kanina dun tayo sa departure, dumaan. Dito naman tayo sa ano, arrival. I'm changed for the better. I just can't explain what it is you've done to me. I'll never be the same. And wala na talaga dyan yung ano, yung mismong na yung Pilipino. I just can't explain what it is you've done to me. What you've done to me. Hey boss. Salamat. Okay, so eto na yung arrival. So yung nasa taas, departure. Kung sasakay ka ng eroplano, sa taas ka dapat bababa. Pero kung may susunduin ka, ayan, dito ka sa baba. Okay. Ayan guys, so yung building, oh. Kita nyo ba yan? Tingnan natin kung pwede tayo makapasok dyan sa loob para makapag-park saglit. Okay? So ulitin lang natin ano, etong mismong na yung Pilipino, car park na siya. Ayan, ito. Ayan, ito yung entrance niya dati. So car park na lang siya, guys. Ayan, so etong buong area na ito, guys. Ito lahat yung dating na yung Pilipino, old na yung Pilipino. Ayan, so eto guys, kung nasaan tayo ngayon, eto yung dating na yung Pilipino. Grabe, ang laki nitong lugar na to. I'll never be the same. Because of you I'm changed for the better. And I just can't explain what it is you've done to me. You walked me down the pavement, right up to my driver's door. I
roll my window down, start waving, 'cause my whole life is standing on that porch. Okay guys, so paalis na tayo dito sa Old Nayong Pilipino. And at least naipakita ko ng konti itong Nayong Pilipino, ang lumang Nayong Pilipino. So lahat yung mga ano na yan guys, yung mga puno na yan nakikita nyo, yan yung mismong Nayong Pilipino. Okay, so yung pinuntahan lang natin doon lang mismo sa may Terminal 2 parking area. Lawak niya, no? Kita nyo, oh. Yan, oh, lahat yan. Okay, so mula nga dyan sa may Petron na yan guys, dyan nag-e-end yung hangganan ng Old Nayong Pilipino. Tapos dun sa may pinagparkingan natin, sa may Terminal 2 parking area, ayun, dun nagsisimula yung Nayong Pilipino. Ayan. So ilagay ko na lang yung yung original na mapa ng Old Nayong Pilipino para may idea kayo kung gaano na kalaki yung sinakop ng Ninoy Aquino International Airport. Okay? My mornings wishing that I could form the words to make you see I'll never be the same. Because of you I'm changed for the better, and I just can't explain what it is you've done to me. Walked me down the pavement